iba ang pinakasalan mo! Pananagutan kita, pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin! Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagus-baybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Magandang umaga mga kaibigan. Narito na kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Dear Mr. Romantico, ako po si Jasmine, taga Santa Mesa, Manila. May nag-iisang anak at dalagita na nang mamatay sa aksidente ang aking papa. Kaya napilitang magtrabaho bilang OFW si Mama sa Dubai upang mapagtapos ako ng pag-aaral. Nasa 2 taon na ako sa kolehiyo sa kursong nursing nang makipagrelasyon ako kay John. Kahit wala ka na. Asmin, salamat hindi mo ako binigo. Bakit, John? Akala mo ba bibiguin kita? Kasi hindi lang akong nanliligaw sa'yo. 3 nga kayo na halos sabay-sabay ng ligaw sa akin. At bigatin pang mga naging karibal ko. May engineer, may arkitekto. Samantalang ako... Samantalang ikaw, hindi nakatapos ng pag-aaral. At karaniwang trabahador lamang sa isang pabrika. Hindi naman ako tumitingin sa katayuan sa buhay. Kaya nga nagpapasalamat ako dahil akong naging mapalad sa'yo. John, inaasahan kong wala akong pagsisisihan na ikaw ang pinili ko. Wala, Hasmin. Patutunayan ko sa'yong tapat ako sa'yo. Paano? Ipakikilala kita sa mga magulang ko sa probinsya. Jasmine, hindi ko mo ipakikilala ka din dyan sa parents niya na nasa probinsya. Faithfully siya sa iyo. Palatandaan yun na seryoso siya sa akin, Tony. O huwag mo sabihin sasama ka sa kanyang umuwi sa probinsya. Nakasagot na ako eh. Next week na yung lakad namin. Ay, malayo ang Bicol. Halos kalahating araw nga daw ang biyahe mula Maynila papunta dun. Eh baka doon ka na matulog. Wala namang problema. Naku, mahirap yun. Kaya ko naman pangalagaan ang sarili ko. Eh mabuti kung payagan ka ng mama mo. Hindi ko na lang ipapaalam kay Mama na sasama ko kay John pauwi sa probinsya nila. Hindi tama yan. Eh, alam kong hindi tama. Pero alam ko naman na hindi mo ko isusumbong sa mama ko. Pwede ba naman kitang ipahamak? Eh, best friend kita. Thank you, Mom. Dahil sa boyfriend mo, natuto ka ng magsinungaling sa mama mo. Ganito siguro talaga ang nagmamahal. Sana nga hindi ka nagkamali sa pagpili ng minamahal. Alam ko, Tony, si John na ang itinakda para sa akin. Siya lang at wala nang iba. Mano po, Tito Fred?
Kaawaan ka ng Diyos, Asmin. Asmin, pagdating ng mama ko galing sa bayan, ipakikilala kita sa kanya. Siguradong matutuwa ang mama mo makilala ang iyong nobya dyan. Bukod sa maganda at mabait si Asmin, magalang pa. Iba po akong pumili, Papa. Mabuti naawa sa'yo si Asmin. Tito, hindi po ako naawa lang kay Jan. Sinagot ko po siya dahil siya ang na-feel kong talagang tunay na nagmamahal sa akin. Yun. Kaya nga magtino ka dyan. Dati naman ako matino. Oh. Wag na wag kang magkakamaling bigyan ng sama ng loob ang nobya mo. Mahirap nang makatagpo ng gaya niya. Mr. Romantiko. Kahit wala ka Mr. Romantico, nakapagpataba sa puso ko na naramdaman kong boto sa akin ang mga magulang ni Jan para sa kanya. Para akong prinsesang pinagsilbihan nila sa kanilang pamamahay sa probinsya. Ano, Lily? May bad news ka sa akin? Oo, Cheryl. Kaya nga pinuntahan kita rito sa tabing ilog eh. Mamaya ko na nga itutuloy ang paglalaba ko. Ay, nako. Baka mamaya hindi ka makapaglabas sa sama ng loob. Bakit? Ano ba yung babalita mo? Umuwi si Jan dito sa probinsya. Bakit? Bad news ba yun? Alam ko, good news yun sa'yo. Yung pagdating niya. Dahil may crush ka sa kanya, diba? Ikaw lang naman na pinsan kong pinagsasabihan ko niyan, Lily. At alam ko, balak mo ipaalam na kay Jan ang damdamin mo sa kanya pagbalik niya rito sa probinsya. Nakaalis siya rito noon. Nakapagtrabaho sa Maynila na ang buong akala niya, kaibigan lang siya para sa'yo. O ngayon nagbalik na siya dito. Ngayon niya malalaman ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi na, Cheryl. Ha? Makabubuti huwag mo na ipaalam kay Jan na may gusto ka sa kanya. May girlfriend na si Jan eh. Ano? Meron ng girlfriend si Jan? Hasmin ang pangalan. Nursing student raw na taga Maynila. Isinama ni Jan sa pag-uwi niya rito sa probinsya. Pinaklala na nga sa kanya mga magulang eh. Huh? At nalaman ko yon dahil kapitbahay ko lang sila. Cheryl. Akala ko pa naman, magiging kami na ni Jan sa muli namin pagkikita. Yung pala, meron na siyang iba. Masarap ang pagkain sa eatery na ito, no, Asmin? Masarap nga, Tony. Pero wala ito sa mga pagkain inihain sa akin ng parents ni John kahapon na nasa probinsya nila ako. Mabuti naman, nakasundo mo ang magiging biyanan mo. Kasundo ko. Noy, nagbibiro lang ako, ha? Tony, sa ganda ng pag-estima sa akin ng mga magulang ni John, nakagaanan ko agad sila ng loob. Kaya, okay sa akin. Maging in-laws ko sila balang araw. In-laws na agad ang iniisip mo. Hindi ka pa nga nakakatapos ng pag-aaral dyan. Ay, syempre magtatapos muna ako bago mag-asawa. At saka gusto ko rin mapagsilbihan muna ng mama ko bago ko lumagay sa tahimik. Si Jan na nga kaya ang lalaki para sa'yo? Yun ang nararamdaman ko, Tony. Mahal ko siya. At mahal niya ako. Kaya walang dahilan para hindi kami magkatuluyan balang araw. Ang ganda ng jacket na ito, John. Para sa iyo yan, Asmin. Bakit mo ako ibinili nito? Wala namang okasyon. Para magamit mo next week sa pagbabalik natin sa Bicol. Ah? Babalik na naman tayo sa probinsya niyo? Oo. Nag-file ako ng 1 linggong bakasyon sa pabrika para makapagbakasyon tayo. Naaprubahan naman. Bitin ang 1 araw na pagpunta natin nung ipakilala kita sa parents ko last month.
Hindi man lang kita naipasyal sa mga magagandang tanawin sa probinsya namin. Sana sinabi mo muna sa akin yung plano mo. Ha? Bago ka nag-file ng bakasyon sa trabaho mo. Bakit? Hindi ako makakasama sa iyo dyan. Isang linggo rin magbabakasyon dito sa Pilipinas ang mama ko. Ako, Next week na rin yun. ganun ba? Oo. Mag-isa lang pala akong magbabakasyon sa probinsya namin. Sorry dyan, ha? Pasensya ka na. Next time na ako sasama sa'yo sa pagbabakasyon mo. Okay? Mr. Romantico. Kahit wala Mr. Romantico, tiniyak ni John na wala siyang sama ng loob sa akin. Na hindi ako makakasama sa isang linggong bakasyon niya sa kanilang probinsya. Ang hindi ko inaasahan, may kababata si John na nagkaroon ng obsession na maagaw siya sa akin. na muling magkamali. Hoy, Cheryl! Dami naman yung mga gulay na pinamitas mo rito sa taniman nyo. Sinadya ko talagang damihan yon, Lily. Dahil iimbitahan ko si Jan na sa amin na maghapunan mamayang gabi. Hindi siya makakatanggi kasi paborito niya ang ulam na iluluto ko. Akala ko ba aalis ang nanay at tatay mo mamayang gabi para makipaglamay doon sa namatay nilang kaibigan sa kabilang barangay? Eh kaya nga, sasamantalahin kong imbitahan si Jan para masolo ko. Cheryl, may girlfriend na si John. Alam ko, magandang girlfriend niya na taga Maynila. Wala akong kalaban-laban kumpara sa kanya. Kaya, gagawin mo lahat para maagaw mo sa kanya si John, ganon. Oh, walang ibang paraan. Cheryl! Pinsan, ano, matutulungan mo ba ako? Hapunan lang. Ipinunta ko rin sa inyo, Cheryl. Pero pagkatapos nating mag-dinner, kumuha ka ng maiinom natin. Ay, kasi birthday ni Lily sa susunod na buwan, Jan. Inagahan lang natin ang celebration ng birthday ko rito kina Cheryl. Oo nga. Dahil isang linggo ka lang magbabakasyon dito. Uy, wala namang problema na makipag-inuman ako sa inyo mga kababata at kaibigan ko. Dati naman tayo nagkakainuman, di ba? Nung hindi ka pa nagtatrabaho sa Maynila. Oo nga. Mabuti nga. Makapagbabalitaan tayo ng gusto. Teka, para mas masaya ang kwentuhan natin dyan, tatawagin ko yung isa pa nating kababata. Yung kalog na kabarkada mo? Sino? Si Paeng? Oo, yun nga. Kalug nga ang isang yun. Ang daming jokes na kahit corny nakakatawa. Kaya lang, malayo-layo rito kina Cheryl ang bahay nila. Okay lang yun. Tetricycle ako para masundo ko siya. Hindi ako nang susundo sa kanya. Hindi, huwag na dyan. Ha? Bisita kita. Hayaan mo na si Liling sumundo doon sa kabarkada mo. Oo nga naman. Hindi naman ako magtatagal eh. Oh, dyan muna kayong dalawa. Oh. Sinarapan ni Liling pinto paglabas niya. Jan, naparami na yata ang inom ko. Oo. Napapahilig ka na sa dibdib ko, Cheryl. Pwede ba kita halikan? Ha? Cheryl. Jan. Cheryl, wag. Oh, Jan. Teka. Jan. Mr. Romantico. Dear Mr. Romantico, nasa ikalawang taon ako ng kursong nursing nang maging boyfriend ko si John. Mahigit isang buwan na ang relasyon namin nang isama niya ako sa Bicol at ipakilala sa kanyang mga magulang. Sa ikalawang pagbabakasyon ni John, hindi na ako nakasama sa kanya. At noon siya nagkaroon ng ugnayan sa isa niyang kababata na matagal nang may gusto sa kanya. Sa gitna ng pag-iisa
Cheryl, Galing ako sa inyo. Sabi ng mama mo na dito ka daw sa bukid nyo, kaya sinundan kita. Mukhang malalim ang iniisip mo. Nakalapit na ako nang hindi mo namamalayan. Nagulat ka pa nung makita ako. Cheryl, yung nangyari sa atin kagabi, Pinaligaya mo ko. hindi dapat nangyari yun. Alam ko na paligaya rin kita. Cheryl, may girlfriend na ako. Katulad ko ba siyang mapagpaubaya? Hindi. John, ang nangyari sa atin, pareho nating kagustuhan. Natangay lamang ako dahil sa kalasingan. Sa dami ng nainom ko ng alak. May dapat kang panagutan sa akin. Ano? Mahal kita. Yan ang dahilan kaya nagpaubaya ako sa'yo. At dahil sa pagmamahal ko, handa akong gawin lahat. Mabaling lamang sa akin ang iyong pagmamahal. John, magtapat ka nga sa akin. Papa, bakit parang galit kayo? Talagang galit ako. Hindi ka dapat nang aargrabyado ng kapwa mo. Kaya kinausap kita. Papa, wala naman po akong inaarikabyado. Girlfriend mo na si Hasmin. Maayos naman ang relasyon namin. Katunayan, katatapos lang namin mag-usap bago kayo lumapit. At masayang pag-uusap namin ni Hasmin ang tawagan at kumustahin ko siya. Bakit nakita ka ng mama mo sa bukid kanina? Kausap mo si Cheryl. Nahalatang karelasyon mo rin. Magkaibigan lang po kami ni Cheryl. Bakit nakahilig siya sa balikat mo habang nakasandal ka sa puno? Papa, Hindi ako pabor at hindi kailanman sasang-ayon na maging mapaglaro ka sa pag-ibig. Isa lamang ang dapat mong mahalin. Isa lamang. Ay, John? Cheryl, mabuti. Nag-iisa ka rito sa tabing ilog. Madalas naman akong mag-isang maglaba rito eh. Pwede kang magpatuloy sa paglalaba habang mag-ausap tayo. Mas importante ka sa akin, John. Sandal, Cheryl, Ano wag. pa? Bakit parang kang napapaso sa halik ko? Isang dahilan kaya pinuntahan kita rito. Bago ko bumiyahe pabalik sa Maynila, bukas ng madaling araw. Ano ang oras na gustuhin mo? Narito lang ako para sa iyo. Cheryl, itigil na natin ang kahibangang ito. Hindi kahibangan para sa akin na mahalin ka. Na magmahalan tayo. Hindi kita mahal. John, Cheryl, kaibigan ka lang para sa akin. Naintindihan mo? Kaibigan lang. Kaya ano man ang namagitan sa atin, kailangan tapusin na natin. John, sandali! Kalimutan na natin. John! Ito na ang huling pagkikita natin, Cheryl. John! Diyan ka na. Mr. Romántico. Kahit wala ka na. Lingid sa akin, Mr. Romantico. Sa isang linggong bakasyon ni John sa Bicol, may kababata siyang nakarelasyon. At nakipagkasira siya sa babaeng yon bago siya lumuwas ulit ng Maynila. Sisikapin kong hindi. Hasmin, sana magustuhan mo itong mga prutas at gulay na ipinadala sa'yo ng mama at papa ko. Okay lang naman kahit wala kang pasalubong sa akin, John. Hindi naman pwedeng wala akong pasalubong sa'yo sa isang linggong bakasyon ko sa probinsya. Kumusta nga pala yung bakasyon mo? Okay lang. Nag-enjoy ka? Mas mag-i-enjoy ako kung kasama ka.
Gusto ko nga sumama sa iyo eh. Kaso, nasabay naman sa bakasyon ng mama ko dito sa Pilipinas. Sayang at nakaalis ng mama mo pagdating ko. Oo nga. Mahigpit kasi ang employer niya sa Dubai eh. Kaya hindi siya makapag-extend ng bakasyon niya dito. Hindi tuloy kami nakakilala. Naikwento na kita sa kanya. Pinakita ko rin sa kanya yung picture mo sa cellphone ko. Kaya pala nangangati ilong ko. May tumitingin sa picture ko. Kaya isang araw, pwede na kayong mag-video chat ng mama ko, ha? Asmin, Ano yun? yung... Wala. Parang may gusto kang sabihin sa akin. Meron nga sana pero nakalimutan ko. John, kung may problema, sabihin mo agad sa akin. Dahil kapag nalaman kong may problema kang inililihim mo sa akin, na nalaman ko sa iba, baka sumama ang loob ko sa'yo. Lily, hindi masama ang loob ko kay Jan. Nakipagrelasyon ka mo siya sa'yo, Cheryl, di ba? Oo, may nangyari na sa amin. Pero hindi siya dapat nakipagkasira sa'yo bago siya lumuwas ng Maynila. Hindi ko siya masisisi. Alam mo kung tutuusin, may dapat na nga siyang panagutan sa'yo eh. Lily, ako ang unang nag-alok ng sarili ko sa kanya. Kahit na. Kung talagang ayaw ni Jan sa'yo, hindi siya matutukso kahit ano pa ang gawin mo. Hindi naman ako nagsisisi sa ginawa ko. Mapagsabantalaan siya na yun. Mahal ko pa rin siya. Pwede ba kalimutan mo na siya? Hindi ako papayag na mawala siya sa akin. Pero Cheryl! Tatawagan ko siya. Cheryl, hindi ka dapat tumawag sa akin. Narito ako sa bahay ng girlfriend ko. Nasa kusina lang siya, may kinuha. Jan, hindi pwedeng basta na lang kalimutan ang nangyari sa atin. Bago ko umalis sa probinsya, nagkaintindihan tayo, di ba? Hindi ako papayag. Pagkatapos ganun-ganun na lang. Nakainom lang ako, kaya may nangyari sa atin. Sabi mo lang yan. Pero alam ko, mahal mo ko. Sinabi mo yan. Habang nagsasalo tayo sa kaligayahan. Cheryl, kung may nangyari man sa atin at iniisip mong may relasyon tayo, nagkakamali ka. Laro lang ang nangyari sa atin. John? Oh, Hasmin. John? Nakipagrelasyon ka sa iba? Ha? Habang nagbabakasyon ka sa probinsya niyo? Hindi. Niloko mo ko, John. Niloko mo ko! Mr. Romantiko. Kahit wala ka na, Mr. Romantico, para akong nakarinig ng malakas na pagsabog nang sabihin ni John na nakipagrelasyon siya sa ibang babae sa isang linggong bakasyon sa kanilang probinsya. Paulit-ulit ang ginawa niyang pagpapaliwanag at paghingi ng tawad sa akin. itatayo ako. Hasmin, maniwala ka sa akin. Hindi ko akalain, John, na magagawa mo yun. Kung sumama ka sa akin sa probinsya, hindi mangyayari na may mangyari sa amin ng babaeng yun. At ako pa? Ako pa ang sinisisi mo? Kasalanan ko pa kaya niloko mo o ganon? Kasalanan ko pa? Hindi, wala kang kasalanan. Pero kung nakasama kita, sa'yo lamang matutuon ang aking atensyon. At walang maaaring makapagyaya sa akin anumang okasyon. At hindi ako makikipag-inuman kahit kanino. Ang sabihin mo, marupok ka. Oo, inaamin ko. Nagkamali ako.
Hindi ka pa magpakakatiwalaan. Hindi ko gustong natukso ko sa iba, Umalis ka Hasmin. na. Ayoko na makita ka at makausap. Hasmin, Umalis ka na! Kahit wala ka na. Hasmin, naniniwala ka ba na walang nangyari sa kanya ng kababata niya sa kanilang probinsya? Tinukso lang daw siya ng babaeng yan, Tony. Kung talagang mahal ka niya, hindi siya magpapatukso sa kahit kaninong babae. Yun nga ang sabi ko sa kanya. Pero naging mahina daw siya. Marupok. Dahil sa espiritu ng alak. Nakakainom din ako. Nalalasing. Pero kahit gaano karaming alak ang mainom ko, alam ko pa rin ang ginagawa ko. Kaya nga masama ang loob ko. O may tumatawag sa cellphone mo. Si John. O ano? Kakausapin mo pa? Hindi. Ayoko. Ilang tawag na niyang hindi ko sinagot mula nung huli siyang nanggaling dito sa bahay. Paano? Masyado ko nasaktan, Tony. Kahit na nga ako si John na hindi na mauulit ang naging kasalanan niya sa akin. O ano? Magpapatuloy ka pa ba sa pakipagrelasyon kay John? Kahit naalaman mo nang hindi siya mapagkakatiwalaan? Mr. Romantiko. Minsan ang buhay parang musika. Dear Mr. Romantico, isang gabing nakipag-inuman si John sa kababata niyang si Cheryl. May nangyari sa kanila. Kasunod noon ang pagkakaroon nila ng relasyon. Bago nagbalik sa Maynila si John, nakipagkasira siya sa kanyang kababata. Sa kabila nun, masyado ako nasaktan nang malantad sa akin ang karupukan ng boyfriend ko. Kaya muntik na akong nakipag-break sa kanya. Mabuti naman, Hasmin. Naka-move on ka na sa karupukan ni John. Ilang araw din ako nawala ng ganong kumain. Dahil sa ginawa niya, Tony. At least nakasama uli kita dito sa favorite eatery natin. Kung patuloy kong poproblemahin ang nangyari, ako rin naman ang maapektuhan eh. Total nangako naman si John na hindi niya na ako lolokohin ulit. Hindi na mauulit yung naging pagkakamali niya. Mapagkakatiwalaan mo na kaya ang boyfriend mo? Dapat. Kung totoo ang sinabi niya sa'yo, na hindi na niya sinasagot ang mga tawag sa kanya ng kababata niyang nakarelasyon niya sa probinsya, okay yun. Pinatawad ko si John dahil minsan pa lang naman siyang nagkamali. Dapat pangatawanan niya ang pagpapakatino. At huwag niyang sayangin ang pagkakataong ibinigay mo sa kanya para patunayan niya ang katapatan niya sa'yo. Pinatawad ko siya dahil mahal ko pa rin siya. Pero kapag inulit niyang lokohin ako, wala nang dahilan para patuloy pa ako makipagrelasyon sa kanya. Cheryl? Ano? Nakakagat ka na naman ba ng insekto habang namimitas dito sa gulayan nyo? Hindi. Allergic ako sa mga bubuyog, kaya nga nag-iingat na ako. Bakit ka umiiyak? Kaya, naawa lang ako sa sarili ko. Dahil hindi na sinasagot ni John yung matawag mo sa kanya, ganon. Bukod pa doon. Anong gusto mo sabihin? Hindi na ako magkakaila sa'yo, Pinsan Lily. Kasi nitong mga nakaraang araw, madalas sumama yung pakiramdam ko tuwing umaga. Kaya, nagpa-check up agad ako. Alam mo kung ano resulta? Ano? Positive. Ha? Huwag mo sabihin na... Oo. Buntis ako. Diyos ko, pregnant ka?
Nagbunga yung nangyari sa amin ni Jan nung huling bakasyon niya dito. Abay, dapat malaman niya ni John. Paano niya malalaman? Ayaw nga niya sagutin yung mga tawag ko. Ipaalam mo sa mga magulang niya. Wag, ayoko. Abay, hindi naman siguro kukonsidin si John ang kanyang mga magulang, no? Pabayaan niya yung dapat niya panagutan sa'yo. Ayoko mandamay pa ng iba. Ayoko magkamali. Susuluhin ko na lang ang bunga ng pagkakamali ko. Ano yun? Haharapin mo ang pagiging dalagang ina? Pakiusap lang, pinsan. Huwag mong ipapaalam sa mga magulang ko na si Jan ang ama ng pinagbubuntis ko, ha? Ay, naku. Cheryl. Palalabasin ko na lang na may nang rape sa akin doon sa ilog habang naglalaba ako na hindi ko kilala. Para makaiwas ako sa malaking kahihiyan at skandalo. Bagong pitas ang lahat ng mga prutas at gulay na laman ng bayong na yan, Hasmin. Nag-abala pa po kayo, Tito Fred. Nobya ka ng anak ko, kaya pamilya na ang turing ko sa'yo. Salamat po sa mga ito. Tuwing mapapaluwas ako rito sa Maynila, asahan mo, magdadala ako ng mga pasalubong para sa'yo. Pakiusap lang. Ano po yan, Tito? Ano man ang pagkukulang ng anak ko, pagpasensyaan mo na lang. At kami ng magulang niya ang magpupuno sa kanya mga pagkukulang. Huwag lamang magkaroon ng lamat ang inyong relasyon. Mr. Romantico. Kahit wala ka na, Mr. Romantico, dahil sa pagpapahalaga at pagmamalasakit ng mga magulang ni Jan, unti-unting nagamot ang sugat na nilikha niya sa aking puso. Lalo pa, at pinatunayan ng boyfriend ko sa pagdaan ng mga araw ang katapatan niya sa akin. itatayo ako. Hanggang ngayon nakapanganak ka na, Cheryl. Wala pa rin kayong komunikasyon ni John? Wala pa, Lily. Ayaw nga niyang sagutin yung mga tawag at text. Aba, hindi maaari yun. Meron ba akong magagawa? Kung tuluyan niya na akong iwasan? Cheryl, may dapat panagutan si John sa'yo at sa anak niyo. Itataguyod ko na lang mag-isa ang anak ko. Huwag kang pabayag na magpaapi kay John. Di bale ako. Ako ang kokontak sa kanya. Lily, kung yung mga tawag ko nga ayaw niya sagutin, ikaw pa kaya? Ay, hindi sasagot sa'yo yun. Friend ko siya sa Facebook. Kaya sa ayaw at sa gusto ni John, makikipag-communicate ako sa kanya. Lily, Pamumukhaan ko siya. Ewan ko lang kung hindi siya mapahiya kapag nalaman ng iba na irresponsable at wala siyang kwentang lalaki. Nakakalibang maglaro ng Candy Crush dito sa cellphone. Sige, Hasmin. Maglalaro rin ako niyan. Okay, para miya tayo ng score. Teka,
pupunta lang ako sa CR sandali. Sige, hintayin na kita. Okay. Buksan ko na yung FB account mo nitong cellphone mo, ha? Para nakaready na pagbalik mo. Bahala ka. Sandali lang ako. Sige. Buti pa nga, habang naglalaro ako ng Candy Crush, bubuksan ko na yung FB account ni Jan. Oh? Ano tong message na nasa FB ni Jan? Wala siyang kwentang lalaki. Mapagsamantala siya. Dahil pinabayaan niya ang isang babaeng nabuntis niya at nahanakan. Minagalaw na ibang babae si John. May naanakan siyang babae. Hello, Hasmin. Tony, Bakit kami iyak? may nangyari kaninang narito sa bahay si John, kaya tumawag ako sa'yo. Si Jan? Kakaalis lang niya. Umalis nang sabihin kong saan na lang siya tumalaw uli. Dahil biglang sumama yung pakiramdam ko. Pero ang totoo, siya ang dahilan, kaya Teka, ano ba nangyari? kanina narito si John. Nagpunta siya sandali sa CR habang wala siya. Naisipan kong buksan ang cellphone niya. Alam mo ba message na nabasa ko sa FB ni John? Ano? May naanakan daw siyang ibang babae. Hasmin, huwag kang magpa-apekto agad sa nabasa mo sa Facebook ng boyfriend mo. Maliwanag ang message to ng isang babae na may anak na si John. Kaya masama loob ko. Sa loob ng mahigit isang taon na namin ni John, minahal ko siya. Nagtiwala ako. Kahit minsan na siya naling sa ibang girl. Alam mo yan, di ba best friend kita? Kaya open book sa'yo, love life ko. Hindi ko walain. May anak na siya sa iba. Hindi ko pa malalaman kung hindi ko naisipang buksan ang FB niya habang naglalaro ako ng Candy Crush. Malay mo naman kung hindi totoo ang message sa FB ni John. Sana nga. Sana hindi totoo. Kausapin mo ang boyfriend mo para masiguro mo kung may dapat kang ikasama ng loob sa kanya. Mr. Romantico. Kahit wala ka na. Pinag-isipan kong mabuti ang advice sa akin ng best friend ko, Mr. Romantico. At tinawagan naman si John ng kanyang papa. Ano po, Papa? May chismis tungkol sa akin na kumakalat dyan sa probinsya? Meron dyan. Kaya tinawagan kita. Minsan papunta sa tindahan ng mama mo, may narinig siyang nagsabi na mapagsamantala ka raw at walang kwentang lalaki. Sino raw po nagsabi? Si Lily. Yun pong pinsan ni Cheryl? Oo. Nag-aaral siya riyan sa Maynila. Pero paminsan-minsan nagbabakasyon siya rito sa probinsya. Bakit magsasalta ng gano'n ang babaeng yun? Yun nga ang gustong malaman ng mama mo. Kaya gusto niyang kumprontahin si Lily. Pero nagtimpi siya. Alam mo naman na ayaw ng mama mo ng gulo, kaya isinumbong na lang sa akin. Papa, wala akong masamang ginagawa para pagsalitaan ako ng gano'n ang kalugar natin. Kaya nga kinausap muna kita bago ko kumprontahin si Lily. Huwag niyo na ho siyang kumprontahin. O hindi tama na pabayaan na lang sirain niya ang pagkatao mo? Isang araw, magbabakasyon ako dyan sa probinsya. At ako nang kakausap kay Lily. Huwag mo nang pagtagalin. Hanggang maaga, linisin mo ang iyong pangalan.
Ayoko magkaroon ng masamang reputasyon ng pamilya natin sa ating lugar. Ako na akong bahala, Papa. Hasmin, may problema ba? Kanina pa pagdating mo rito sa park, matamlay ka na. John, mula nung maging tayo, naging loyal ako sa'yo. Kasunduan natin na maging tapat tayo sa isa't isa. Tapat naman ako sa iyo, ah. Minsan ka nang naglihim sa akin. Pinagsisihan ko na yon. Cheryl ang pangalan na naging karelasyon mo sa Bicol, hindi ba? Hindi ko ikinailasa yung tungkol sa amin ng kababayan kong yun. Dahil nabisto ko ang relasyon ninyo sa probinsya nang tumawag siya sa'yo. Pagbalik mo dito sa Maynila, hindi mo na malaya na nasa likuran mo ko habang kausap mo siya. Wala na kami ni Cheryl. Ang ilang araw na naging relasyon namin nung nagbakasyon ako sa Bicol, tinapos ko kagad at iniwasan ko siya nang malantad sa yung tungkol sa amin. Masyado mo ko sinaktan noon, John. Humingi na ako ng tawad sa iyo, di ba? Pinatawad kita dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Naniwala ako. Nagtiwala. Dahil nangako kang hindi na mauulit ang naging pagkakamali mo. Hindi na naulit ang minsang pagkakamali ko sa iyo. Kung totoo yan, sino si Lily? Lily? Nabasa ko ang message niya sa Facebook mo. Wala akong kilalang ganong pangalan. Malalaman ko. Asmin, may ibang walang magawa na nanloloko at naninira lang sa Facebook. Nagkataon nga lang kaya na ikaw ang napagdiskitahang siraan? Magpapaapekto ba tayo sa paninira lang ng iba? Ayoko magkasira tayo dyan. Pero kapag nalaman kong totoo ang nabasa ko sa Facebook mo, na totoong may anak ka na sa iba, kahit mahal kita, ayoko na. Mag-break na lang tayo. Mr. Romantiko. Minsan ang buhay parang musika. Dear Mr. Romantico, hindi ako nakipag-break kay John at pinatawad ko siya sa naging pagkakamali niya. Tinupad naman ng boyfriend ko ang pangako niyang magiging tapat na sa akin. Hindi na siya nakipag-communicate sa kababata niya sa probinsya na kanyang nakarelasyon. May nabasa akong nag-message sa Facebook account ni John na nagsasabing nagkaroon siya ng anak sa ibang babae. At kung sakali man, mahirap mang gawin. Aba, sino kaya itong tumatawag? Number lang. Hello? Hello? Sino ito? Hasmin? Hasmin? Oo, Lily. Oh, kilala mo ko? Magkakilala ba tayo? Hindi. Girlfriend ako ni John. Kaya nakuha ko sa FB niya ang cellphone number mo. Kaya kita natawagan. Ang alam ko, wala nang girlfriend si John sa Maynila. Kami pa rin dalawa ang magkasintahan. Hindi pa kami nag-break. Eh bakit pinapaniwala niya ang pinsan ko na available pa siya? Kaya naging sila noon sa probinsya. Pinsan ka ni Cheryl? Yung kababata ni John sa Bicol? Oo, nag-aaral ako ng nursing. Kaya narito ako sa Maynila. Pareho pala tayong nursing student. Alam mo, nakakainis siyang BF mo, ha? Nagfi-feeling binata. May anak na sa kababata niya. Totoong may anak na
John? 6 na buwan na ang anak nila ni Cheryl. Walang nasasabi si John sa akin. Baka sinadya niyang ilihim sa'yo dahil may balak siyang balikan ng pinsan ko. Bay, dapat lang. Dahil ang sabi sa akin ni Cheryl na manhika na sa kanila si John. Nakasama ang kanyang mga magulang. At nakasal sila ng pinsan ko sa West bago siya nagbalik na Maynila. Nagbibiro ka ba? O naluloko? Ano? Aba, hindi ako naluloko. Lily, Kung ayaw mo maniwala sa akin, tawagan mo si Cheryl. Ibibigay ko sa'yo number ng cellphone niya. At malalaman mo sa pinsan ko ang lahat ng gusto mong malaman. Tony, mabuti napadaan ka dito sa amin. Naihinga ko sa iyo ang problema ko. Bakit hindi mo sundin ang suggestion ng Lily na yun, Asmin? Wala akong lakas ng loob na makipag-usap sa babaeng naanakan daw ni John at asawa na niya. Mabuting makausap mo siya para malaman mo ang totoo. Hindi ko kaya. Paano? Hahayaan mo na lamang bang nakalutang sa isip mo kung totoong may asawa at anak na sa iba ang boyfriend mo? May ipakikiusap sana ako sa'yo. Ano yun? Basta makakaya ko, hindi ka mapapaya sa akin. Tony, maaari bang ikaw na makipagliwanagan sa inaraw ng anak ni John? Papa, napatawag po kayo. John, sabi mo magbabakasyon ka rito sa probinsya. Tsumetsyempo nga po ako na magkaroon ng maluwag na schedule rito sa pabrika. Abay, dapat mong linawin agad ang chismis na kumakalat dito sa lugar natin. Dahil may ibang naniniwala kay Lily na totoong mapagsamantala ka at walang kwentang lalaki. Medyo busy pa ako sa linggong ito eh. Tinawagan kita dahil bala ko nang kumprontahin si Lily habang narito siya sa probinsya. Para bawiin niya ang mga chismis na ikinakalat niya. Hindi na ho. Baka mapaaway lang kayo. Hindi ako natatakot mapaaway. May pagtanggol lamang kita. Sa susunod na linggo, magbabakasyon na ako riyan sa probinsya. O sana matsyempohan mong narito si Lily. Kahit wala siya riyan, patutunayan kong hindi totoo. Pabubulaanan ko sa lugar natin ang masamang paratang niya sa akin. Mr. Romantiko. kahit wala ka na. Mr. Romantico, nagpaalam sa akin si John na magbabakasyon uli sa probinsya nila. At tiniyak niya sa akin na sa kanyang pagbabalik, mapapatunayan niya na sa akin na hindi totoo may asawa at anak na siya. Hindi na muling Oh, baby. Oh, ito na. Ito na ang gatas mo. Cheryl, Oh, John? Mabuti umuwi ka rito sa probinsya. anak mo ba ang batang nasa crib? Oo, anak ko siya. Anak natin. Huwag mong ipaangkin sa akin ang batang yan. May nangyari sa atin. May nangyari sa atin nung minsan nagbakasyon ako rito sa Bicol dahil lasing ako. Nagpilit ka mag-inuman tayo. Kaya madali mo akong natukso. Oo, at nagbunga ang minsan na yun. Yan ang sabi mo. Anong mali ko? Kung may laman ang tiyan mo bagong pa ako tinukso. Nagkakamali ka. Tinakbuhan ka siguro ng totoong nakabuntis sa'yo. Kaya ako napagdiskitahan mo. John, Para masalba ka sa kahiyan. Para may kilalaning amang naging anak mo. hindi totoo yan! Aminin mo nga bang gusto mo lang akong gawing palakit butas? John, sinaktan mo na ako nang hindi mo panagutan ng nangyari sa atin. Nang iwan mo ako at pagbalik mo sa Maynila. Nakipagkasira ka. Pero sa kabila ng lahat, inunawa kita kahit na hindi ka pa humingi ng tawad. Mahal kita, John.
Mula pa sa ating pagkabata, minahal na kita. Kinimkim ko lang ang damdamin ko na yun nung lumuwas at magtrabaho ka sa Maynila. Pero nung minsan nagbakasyon ka dito sa probinsya, natangay ako sa espiritu ng alak. Cheryl, Kaya nga hindi ko napigilan ang damdamin ko sa'yo. Buong-buo kong pinagkatiwala sa'yo ang sarili ko. At umaasang balang araw, mamahalin mo rin ako. Babalikan. Pero, lalo mo pala akong sasaktan sa pagbabalik mo. hindi ko gustong saktan ka. Pero bakit ipinaalam mo sa iba na kasal na tayo at may anak na? Yun ang gusto ko mangyari. Ang makasal tayo at magsama habang buhay. Pero kung hindi mo ko kayang mahalin, hindi ko pipilit ang sarili ko. Diyan nakikiusap ako, nagmamakaawa. Huwag mong itatwa ang sarili mong anak. Cheryl, naiintindihan kong concern mo sa iyong anak. Oo, Tony. Naiintindihan ko rin ang pagmamalasakit mo sa kaibigan mo. Buti na lang at nag-request ka sa FB. Kaya in-accept ko dahil nakita ko naman kaibigan mo si Yasmin. Kaya mo ko natawagan at nagkausap tayo. Naiintindihan ka rin ni Yasmin. Kaya tuwing matatapos kitang tawagan, pinapaalam ko sa kanya ang naging pag-uusap natin. Nagpapasalamat nga ako at namamagitan ka sa amin ng girlfriend ni Jan. Pero pwede ko bang makausap si Yasmin? Oo. Salamat at pinagbigyan mo ang pakiusap ko kay Toning magkausap tayo, Yasmin. Gusto kong malinawan ng totoo, Cheryl. Kaya ako nang tumawag sa'yo. Ang totoo, hindi kami kasal ni Jan. Pero may anak ako. Si John ang ama. Oo. Sorry. Sorry kung nasaktan kita. Pero handa akong panindigan kung anong totoo. At ako ang higit na nakakaalam kung sino ang ama ng aking anak. Naiintindihan kita, Cheryl. Kung naiintindihan mo ko, pakiusap. Kahit pa lumuhod ako sa iyo, sa pagmamakaawa gagawin ko. Ipaubaya mo lang si Jan sa amin ng anak ko. Kailangan ng anak ko ang kanyang ama. Mr. Romantico. Kahit wala ka na, Nakadama ako, Mr. Romantico, ng malaking awa kay Cheryl. Dahil naniwala ako sa kanya na totoong naanakan siya ni John. Ano, Yasmin? Nagkausap kayo ni Cheryl? Oo, John. Kaya tinawagan kita. Anong napag-usapan niyo? Malalaman mo, pagbalik mo. Ano man ang sinabi sa'yo ni Cheryl laban sa akin? Wag mo agad paniniwalaan. Saka na tayo mag-usap ulit. Pero, Pagbalik mo, John. Yasmin, sandali. Hello? Yasmin? Yasmin? kahit wala ka na, Jan, marami ka nang nainom.
Pabayaan niyo lang ako, Papa. Mula nang dumating ka rito sa probinsya, naging madalas na ang pag-inom mo. Hindi ka naman dating umiinom. Aaksayahin mo ba ang 1 linggong bakasyon mo sa pagpapakalasing? Gusto ko pong makalimot. Hindi malayong magkasakit ka sa ginagawa mong yan. Kung magkasakit po ako, wala akong dapat sisihin kundi ang sarili ko. Kasalanan ko. Kaya nagkaroon ako ng mabigat na problema. Kasalanan ko po. Ano ba ang problema mo? Anak, hindi malulutas ng alak ang anumang problema. Narito kami ng mama mo. Para ano't naging mga magulang mo kami kung hindi ka namin maiintindihan at matutulungan. Mahal ko po si Yasmin. Alam ko. At mahal po niya ako eh. Nakita ko yan. Mula nang maging kasintahan mo si Yasmin, kakaiba na ang iyong naging sigla. At sa ilang beses na pagluwas ko sa Maynila, nasaksihan ko kung gaano nyo kamahal ang isa't isa. Kung gaano kayo kasaya kapag magkasama. Ayoko pong magkasira kami. May dahilan ba para magkasira kayo? Si Cheryl po, Huwag mong problemahin ang babaeng yon. ipinaako niya sa akin ang naging anak niya. Totoo ba ang sinasabi niya? Hindi po ako naniniwala sa kanya pa. Kung totoo mang sa iyo ang anak ni Cheryl, huwag kang magproblema. Alam ko po, magaan ang loob niyo kay Yasmin, Papa. Siya ang gusto namin ng mama mo para sa iyo. Naggugulo kami dahil kay Cheryl. O gagawa tayo ng paraan para hindi manggulong babaeng yon. Susuportahan natin ang anak niya. Ikaw man o hindi ang ama ng bata. Tulungan niyo po ako. Ayoko magkasira kami ni Yasmin. Hindi ko po kayang mawala sa buhay kong babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko po kaya. Mr. Romantiko. Minsan ang buhay parang musika. Dear Mr. Romantico, tinawagan ko ang babaeng nag-send ng message sa Facebook ni John at nagsabi may asawa na at anak ang boyfriend ko. Pinatotohanan niya sa akin ang message niya sa FB ni John. Bagay na pinatotohanan din sa akin ng pinsan niyang si Cheryl na naanakan ng boyfriend ko. Si John naman ay humingi ng tulong sa kanyang ama upang hindi kami magkasira. Yasmin, Tito Fred? Kayo po palang kumatok. sumama ako sa pagbalik ni John dito sa Maynila. At dito na ako dumiretso sa inyo dahil tumuloy na siya dun sa tinitirahan niya. Mano po, Tito? Kaawakan ng Diyos. Pasok po kayo. Salamat. Upo po kayo at ipaghahanda ko kayo ng merienda. Huwag na. Busog ako. Sigurado kayo. Oo. Lumuwas lang ako ng Maynila para makiusap sa'yo. Makiusap po? Habang nagbabakasyon si John sa probinsya, nagtapat siya sa akin ng kanyang problema. Sa trabaho niya? Sa inyo, Tito, ano pong... nabalitaan mo raw na may anak na siya. Hindi raw po totoo yun. Hindi sa inaayunan ko ang anak ko, no? Pero kung nagkamali man si John, kung nagkaroon man siya ng relasyon sa iba, hindi niya kasalanan. Inakit lang siya. Tinukso. Napag-usapan na po namin yon. Naaawa ako kay John.
Awang-awa ako sa anak ko. Tito Fred, Hirap na hirap ang loob niya sa panggugulo ng babaeng gustong sumira sa relasyon niyo. Ayaw ni Jan na magkasira kayo. ayoko rin pong magkasira kami ni John. Pero, kung totoo pong may anak na siya sa iba, Hindi dahilan yon para maghiwalay kayo. Nagmamahalan kayo. Ipaglaban mo ang pagmamahalan nyo. Ang karapatan nyong lumigaya. magagawa ko pong ipaglaban ng pagmamahal ko kay John. Kung ibang babae po ang kaagaw ko. Pero hindi kaya ng konsensya ko na naagawan ng pagmamahal ang isang anak. Ang isang walang kamalay-malay na sanggol na may karapatan din sa pagmamahal ng kanyang ama. Nakikiusap ako sa iyo, Hasmin. Sana maintindihan niyo po ako. Kung itinuturing mo akong magulang, Hindi na po ibang tao ang turing ko sa inyo. parang anak ka na rin sa amin ng asawa ko. Hindi pa man pamilya ng turing namin sa iyo. Kaya sa lahat ng pagkakataon, handa kaming sumuporta sa inyo para sa kaligayahan nyo ng anak ko. Salamat po, Tito. Pero, Maawa ka kay John. Kung talagang mahal mo ang anak ko, hindi ka makikipagkasira sa kanya. Dahil kapag iniwan mo siya, baka masira ang kanyang buhay. Ano ka mo, Cheryl? Pinuntahan ka ni John? Oo, Lily. Kaya kita tinawagan. O ano? Nakita niya ang anak mo? Ayaw niyang kilalanin ang anak namin. Aba, hindi tama yun! Kaya nga masamang-masama ang loob ko. Ako ang kakausap kay John. Huwag na. At ano? Hahayaan mo na lang na apihin niya kayo ng anak mo? Kung ako nga ayaw niyang pakinggan, ikaw pa kaya? Cheryl, dapat balikan ka ni John. Dapat niyang panagutan ang responsibilidad sa inyo ng anak mo. Lily, Kapag tuluyan niya kayong tinalikurang mag-ina, wala siyang konsensya. Wala siyang kwentang tao. Mr. Romantiko. Kahit wala ka na. babae rin ako, Mr. Romantico. Kaya dama ko ang labis na kirot sa puso ni Cheryl. Ang bigat ng problemang pasan niya sa kanyang balikat. Dahil sa pagkakaroon niya ng anak na itinatatwa ng sariling ama. Sikapin kong hindi na Oh, John, bakit ka napatawag? Lily, hindi tamang ginawa mong paninira sa akin sa probinsya. Aba, hindi kita sinisiraan. Bakit pinagkakalat mo sa lugar natin na mapagsamantala ako't walang kwentang lalaki? Dahil yun naman talaga yung totoo. Wala akong ginawang masama sa'yo. Naanakan mo ang pinsan ko si Cheryl. Pero tinalikuran mo sila ng anak nyo. Hindi ako naniniwalang anak kong anak ng pinsan mo. Dahil nga mapagsamantala ka at wala kang kwentang tao. Lily, Sige, magalit ka sa akin kung gusto mo dyan. Pero dahil sa malaking awa ko sa pinsan ko, hindi ako natatakot sa'yo. Tutulungan at ipagtatanggol ko si Cheryl at ang anak niya kahit saan pa tayo makarating at kahit ano pa mangyari. Cheryl, huwag kang magproblema. Tony, desidido si Jan at talikuran kami ng anak niya, kaya kita tinawagan. Cheryl,
Tulungan mo ko, maawa ka sa akin at sa anak ko. Pakiusapan mo si Jasmine na ipaubayan niya na sa amin mag-ina si John. Please, Tony, pakiusap. Jasmine, naparito ako para mapag-usapan nating mabuti ang problema niyo ni John. Ayoko makasira ng buhay, Tony. Buhay, Nino. Ni John. Eh, bakit mo iisipin yun? Kung ikaw bang iiwan ng girlfriend mo, anong gagawin mo? Tatanggapin ko. Kahit pa mahal na mahal ko ang isang babae, kung ayaw na niya sa akin, ibibigay ko ang kanyang kalayaan. Dahil mahal ko nga siya. Mas importante sa akin na maging masaya siya. Kahit pa masaktan ako. Iba ka. Iba si John. Pare-pareho lang ang nagmamahal, Jasmine. Dahil iisa ang kahulugan nun. At sa pagpapakasakit masusubok ang lalim ng pagmamahal. Sa pagpaparaya matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Tama ka. Naiintindihan kita. Maiintindihan din yun ni John. Sana nga. Walang hindi mauunawaan ang isang tunay na nagmamahal, Jasmine. Alang-alang sa kapakanan at kaligayahan ng kanyang minamahal. Nangihinayang lang ako. Sa halos 2 taon. Sa mahabang panahon na rin ng masasayang araw na pinagsamahan namin ni John. Sa mga pangarap na binuo namin. Lahat ng pangarap ay binuo dahil gustong matupad. Pero hindi lahat ng pangarap ay nagkakaroon ng katuparan. Ano malay natin? Kung nakalaan lang kayo ni John na magkaroon ng relasyon, pero hindi kayo nakatakdang magsama sa habang panahon. Jasmine, alam kong mahal mo si John. Maisip ko lang na maghihiwalay kami. Parang dinudurog na ang puso ko. Pero kung matutupad ang mga pangarap niyo, kung magpapakasal kayo at magsasama sa habang buhay, magiging masaya ka pa kung alam mong may ibang lumuluha at nasasaktan. Lalo pa ang isang walang kamalay-malay na sangkol na wala namang kinalaman sa pagkakamali ng kanyang mga magulang. Mr. Romantico. Kahit wala ka na. Mr. Romantico, sa sinabi ng aking kaibigan, para akong nakonsensya. Hindi gaya ni John na pansariling kapakanan lamang ang mahalaga para sa kanya. Papa, bago ko po kayo tinawagan, paulit-ulit ko pong sinuri ang sarili ko, ang damdamin ko. John, anak. Si Jasmine po talagang laman ng puso ko. Kaya sa muli naming pagkikita, gagawin ko pong lahat para wala nang maging problema sa aming relasyon. Minsan ang buhay parang musika. Jasmine, kaya niyaya kita rito sa tabing dagat. Mula rito, kitang-kitang ganda ng papalubog na araw. Oo, John. Maganda. Pero hindi magtatagal. Ay tuluyan na maglalaho. Kaya ng relasyon natin. Jasmine, Ito na ang muling pagkikita natin, John. hindi ako papayag. May anak ka na sa iba. Hindi totoo yun. Nakita ko na ang bata sa Facebook ng pinsan ni Cheryl. 6 na buwan na siya. Kay kantang bata. Kamukha ng kanyang ama. Ng kanyang ama.
na dapat kumalinga at magmahal sa kanya. Hindi ako sigurado kung akong ama ng batang yun. Ang pagdududa mo ay hindi kabawasan sa karapatan ni Cheryl at ng anak niya sa'yo. Matapos ang namagitan sa inyo. Asmin, Pakasalan mo si Cheryl. hindi ko siya mahal. Matututuhan mo rin siyang mahalin kapag nagsasama na kayo. Ikaw ang mahal ko. Ang gusto kong makasama habang buhay. Malilimot mo rin ako. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Sa loob ng 4 na taon, nasanay na ako madalas kasama ka. Kapag nagkalayo tayo, mamimiss ko. Tuwing umaga nagte-text ka, nangungumusta, papaalala. Marami dyan. Marami tayong masasayang pinagsamahan na mamimiss ko kapag hindi na tayo. Asmin, huwag mo akong layuan. Hindi ko kaya mawala sa akin. Hindi ko kaya. Bitiwan mo ako dyan. Asmin, Pakawalan mo na ako. Palayain mo na ako sa isang relasyon wala ng karapatan. Dahil may iba ng pasigit na may karapatan sa atensyon at pagmamahal mo. Bitiwan mo ako. Pakawalan mo na ako. Naniniwala ako. Umaasa. Magiging mabuti kang padre ni pamilya. Sa iyong magiging pamilya. Good luck, John. Goodbye. Asmin. Asmin. Masakit, John. Napakasakit sa akin na maghiwalay tayo. Pero kailangan tanggapin natin ito. Dahil ang paglalayo natin ang dapat. Ang pinakamabuti para sa atin. Kahit pa sa kabila ng lahat. Mahal na mahal pa rin kita. At patuloy pa rin kitang mamahalin. Kahit wala ka na. Mr. Romantiko. Minsan ang buhay parang musika. Mr. Romantico, tuluyan na ako lumayo kay John. At sa aking paglayo, wala na ako nabalitaan pa sa buhay niya. Sinikap kong malimot siya, kaya itinuon ko na lang ang isip ko sa aking pag-aaral. Ngayon, nakatapos na ako ng nursing at nagtatrabaho na sa isang ospital sa Maynila. Maraming salamat sa pagbibigay daan mo sa aking liham. Ang iyong taga-subaybay, Hasmin. Mga kaibigan, napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Soundman Jerry Mucha. Sa musika ni Boboy Salonga, Technician Eric Lucero at Bong Muyar.
Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Orly Aquino sa direksyon ni Rosana Villegas. Nga gilong naming tagisbaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr.